ang ating magaling, masipag at matapang na senador na talaga namang sagot niya tayo, itaga nyo sa bato, Senator Bato de la Rosa. Senator, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta sa Bandera News sa Cotabato City. Good morning. Good morning, Jasper, at sa ating mga kapatid dyan sa Kuta ni Bato, ang Cotabato. Opo. Magandang umaga po. Good morning din, Senator. Kakakita lang po natin. Nag-meet na po tayo sa Kapatagan, sa Lanao del Sur. Maalala mo ho yun nung nag-ribbon cutting ka ho doon ng police station at naging guest ka ho ng 43rd founding anniversary ng Kapatagan. Kami po yung nag-interview doon sa inyo, Senator. Okay. Salamat, Jasper. Oo, naalala ko. Nakita kita doon, nag-interview ka sa akin. Opo. So, good morning, Senator, at salamat po at nagpaunlak po kayo ulit ng interview sa amin. So, unahin ko na po, Senator, mainit-init pa. Nag-file po ng kasong inciting sedition, CCIDD Chief Nick Torre, laban kay former President Duterte. May comment ka ho ba dito, Senator? Ayun nga hanggang ngayon, no? Si Torre ay pulis na yan noon nung si Presidente ay si President Digong na Presidente pa, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila mag-gets, no, yung mga biro ni President Duterte, no, yung pagpapatawa niya. Siniseryoso pa rin nila. Pero sige lang, napail naman nila, at kung iyan ay sakaling mag-prosper man sa prosecution, sa piskalya, ay kaya naman harapin ni Pangulong Duterte yan dahil wala naman talaga non-issue man yan dapat dahil puro patawa lang yan, pabiro. Ikaw ba kung may balak kang pumatay ng 15 na senador, i-announce mo ba, i-broadcast mo ba national TV na papatayin mo yon? Tahimik ka na lang, patayin mo na diretso. At saka sino ito mga 15 na senador na papatayin? Ang nakapagtaka lang dyan, yung 15 na senador na papatayin ko, no, ay hindi nagreklamo. Hindi nag-file ng kaso. Nag-file pa ng kaso ang CIDG. Nakapagtataka lang, bakit gano'n, no? Gano'n yung mga nangyayari. Okay, so Senator, bilang malapit ho sa Pangulo, sa tingin niyo ho ba, seryoso ang mga banat ni Tatay Digong tungkol dito sa pagpatay dito sa 15 senador o isang biro lang sa tingin mo? Ay, klaro naman na biro yan. Yung tanga lang ang naniniwala na totoo yan. O nagtatanga-tangahan. Alam naman nila na katagal ng presidente yan. Alam nila kung anong papatawa ng tao na yan. Wala talaga. They are just taking this opportunity na naghanap lang talaga ng paraan paano tirahin yung Pangulo. Kahit alam nila na biro lang yun. Okay. Pero sige lang, let it be. Tingnan natin kung mag-prosper yan. Okay. So maliban ho dito, Senator, meron din hong petition na inihain sa Supreme Court para utusan ang Senado na talakayin agad-agad ang impeachment ni VP Sara kung saan kayo po ay tatayo bilang Senator Judge. Anong comment niyo ho dito, Senator? I don't think the Supreme Court will do that, no. I know sinirespeto ng Supreme Court yung aming pagiging co-equal branch of government, kung saan hindi kami pwede manghimasok sa trabaho o sa jurisdiction ng isa't isa. Alam kong respetuhin ng Supreme Court yan. Siguro, the most that the Supreme Court can do is they will magbigay sila ng kanilang opinion or kanilang interpretasyon sa konstitusyon pagdating sa provision na yan about impeachment. Magbigay siguro sila ng kanilang interpretation, pero I don't think na i-direct nila kami, ang Senado, na agad-agad magsagawa ng impeachment because we observe, no, our being a co-equal branch of government wherein hindi namin pinapanghimasukan yung trabaho ng co-equal branch of government. Okay. Dito naman po sa disqualification case laban kina Congressman Erwin, Congressman Jocelyn at Ralph Tulfo dahil sila raw ay parte ng political dynasty at hindi mga natural-born Filipino. Anong comment nyo ho? Anong masasabi nyo dito, Senator? Well, I'm not so privy about the individual circumstances ng mga kandidato na yan kung bakit sila kinasuhan ng ganon. But then, alam mo,
uh, yung provision ng Constitution about political dynasty ay mahirap talagang i-implement because wala pang implementing law, wala pang legislation to that effect. Wala tayong mababasihan na batas na mag-operationalize dyan para ma-implement yung anti-dynasty law na yan. But ganun pa man, kung talagang gano'n, no? Maraming matatamaan dahil at least yung mga tulpo na yan nagsisibulan lang yan. Ngayon lang yan nagsisibulan, no, as a political dynasty, pero yung iba dyan talagang dekada na merong political dynasty, matagal na. Pero sana magkakaroon ng legislation para mahinto na ma-implement talaga yung constitutional provision about political dynasty. Isa yan sa pwedeng tutukan natin kung tayo suswertehin na makabalik sa Senado. Okay. At dito naman ho sa inyong sinusulong nung panahon pa ni Pangulong Duterte itong war on drugs. Dahil sa issue na dugo sa kamay, dahil sa war on drugs, sabi nyo nga ho, Senator, mukhang tila proud ho kayo na madungisan ang kamay nyo basta para sa mga Pilipino. So hindi ba kayo nagsisi dito sa war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte, Senator? Hindi ko pinagsisisihan yan, bagkus pinagmamayabang ko pa yan na I was part of the war on drugs. I was the chief implementer of the war on drugs, kung saan napakalaki pong na-contribute sa peace and order ng ating bansa noong panahon ng war on drugs. If you can remember, go back to statistics, 1.6 million ang mga drug offenders na nag-surrender during the first 6 months of that implementation, at 300,000, more than 300,000 mga drug offenders ang nakulong dahil nga sa ating massive operation. Buhay yan buhay nakakulong. Kaya nagreklamo ating kapulisan na punong-puno na yung kanilang mga kulungan. At bumaba ang ating crime volume by 50%. So kung kailangan man madungisan ng dugo ang aking mga kamay, kung ng dugo ng mga masasamang tao, ay gagawin ko po yan para maprotektahan yung buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko po yan. Anong masasabi niyo ngayon, Senator Bato, na mukhang tila yung proliferation ng illegal drugs na naman ho sa panahon ngayon? Ayun nga, nakakalungkot nga. Alam nyo, makita nyo sa social media everyday, kaliwat kanan na lang yung mga drug user, mga addict na nagpo-post ng mga gumagamit sila ng shabu, ginagawa pa lang content sa kanilang mga vlog, pinupost pa nila live sa FB, sa Facebook, yung kailang paggamit ng drugs. Tila, nakakalungkot, parang pakiramdam nito mga tao na ito, this is the new normal. Normal na ito ngayon na gumagamit ka ng shabu at ipagmamayabang mo pa, gawin mong content sa yung posting mo sa Facebook. At ang pinaka masaklap na consequence nito ay yung ating mga kabataan na wala tayong control sa kanilang paggamit sa social media. At ang mga kabataan makikita ito na, uy, okay lang pala na gagamit tayo ng shabu. Okay lang pala na sikat pala tayo pag tayo'y mag-post na gumagamit tayo ng shabu. So this will encourage them. This is a very bad influence on our youth na ma-encourage sila gumamit ng shabu para sikat sila at parang sakay sila sa new normal. So anong magiging mangyari sa ating bansa nito kung ang ating mga kabataan ay malulong sa shabu? But darating ang panahon na ang ating mga leaders in the future, mga leader ng ating mga gobyerno ay puro mga adik na at wala nang kinabukasan ng Pilipinas. Kaya nga nasaksihan ho namin yung iyong speech doon sa 43rd founding anniversary sa Kapatagan sa Lanao del Sur. Talagang nakatuto ka sa war on drugs at yung sa pagpapasinaya mo ng police station ng Kapatagan Lanao del Sur, ano yung iyong specific instructions sa mga pulis bilang kanilang dating hepe ng pambansang pulisya dito ho sa kampanya kontra droga, Senator? Niremind ko lang sila na talagang
huwag sila magpabaya sa kanilang trabaho. Seryosohin nila yan. Seryosohin nila yung paglaban sa illegal na droga para kawawa ang Pilipinas talaga. Kung magpabaya tayo, alam niyo kung yan kung tayo mag-wage ng war on drugs sana, no? Yung ating gobyerno ay seryosohin nila, huwag silang you cannot treat this problem with kid gloves. You cannot treat this problem with papitik-pitik sa approach or padisinti-disinti approach. Kailangan talaga dito kamay na bakal. Kamay na bakal talaga approach sa anti-drug campaign ninyo dahil tatawanan lang kayo ng mga sindikato na yan, yung mga drug lord na yan. Tatawanan lang kayo kung hindi ninyo ito gamitan ng kamay na bakal. So ngayon, Senator, dahil campaign period na ho, so paano ho ninyo pinaghahandaan itong inyong kandidatura, lalo pat kayo po ay nasa oposisyon, Senator? Well, we will devise, we are devising a campaign program na kung saan parang guerrilla operations, guerrilla tactics operations, no? Dahil alam natin na maraming mga local government units na sasabihan ka na, sir, pasensya na, hindi ko kayo ma-host dito sa aming lugar kasi baka mabudget ako sa Malacanang. Alam nyo na, marami ng mga LGUs dyan na nasuspend, no? Nasuspend sa Malacanang at ayaw ko masuspend ako. So sige lang, sir, basta dapat alam nyo na nasa puso namin kayo at we will do our very best to support you, albeit hindi lang gaanong lantaran, no? Kasi ayaw nga namin mabudget sa Malacanang, pero in our own little way, hanap kami ng paraan na makasuporta sa iyong kandidatura. So, magpapasalamat tayo sa mga LGU na gano'n, no, na gusto tayong suportahan, yung aming Team Asin, Team Suka. Yung aming Team Suka ay susuportahan nila. Ako pinagpapasalamat kasi itong aming team, yung aming mga kasamahan dito sa aming partido ay talaga ito ay puro magagaling, karamihan ito mga magagaling na abogado, no? 5 dito ang abogado at talagang mga seryoso ito pagdating sa serbisyo publiko. Okay. Kung sakali papalari kay Senator, ano yung mga panukalang batas ang inyong isusulong muli sa Senado? Well, I'm not claiming to be an all-knowing legislator, no. I will just have to concentrate dito sa mga areas kung saan meron akong expertise, no. Kagaya na lang ng public order and dangerous drugs at saka itong national defense and national security. Dito lang ako magpo-focus kung saan i-refile ko yung aking mga controversial na mga panukalang batas na hindi makalusot-lusot, and hoping na kung ako'y makabalik ay marami ring mananalo na mga senador na like-minded, no? Like-minded senators na talagang yung pagmamahal sa bansa ay tago sa puso. So, kagaya na lamang itong i-repel ko itong walang kamatayang death penalty for high-level drug traffickers. High level ito, yung mga big time, hindi kasama dito yung mga street level, yung mga pusher sa kalsada, yung mga maliliit, hindi ito kasama, yung malalaki lang. Kasi per my personal experience when I was the Director General of the Bureau of Corrections, kinausap ko itong mga convicted Chinese drug lords at sinabi nila sa akin na bakit daw sila insisting mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas at hindi doon sa malalaking bansa, no, na may malaking market, yung China, Indonesia, Malaysia or Singapore. Dahil daw kung doon daw sila mag-traffic ng drugs, siguradong bitay sila doon dahil mayroong death penalty doon at dito sa Pilipinas, wala tayong death penalty. So kahit na sila ay mahuli, makulong, makonvict, ay tuloy pa rin daw yung kanilang pagpatakbo ng kanilang illegal drug trade sa labas ng bilibid dahil hindi na sila takot na mahuli dahil nakakulong naman sila. Hindi sila takot na magkakaso dahil konbiktado naman sila. At safe pa sila sa loob ng bilibid. So tuloy-tuloy lang yung kanilang negosyo. So samantala, kung meron tayong death penalty, ay pinagbibitay na natin itong mga incheck na ito at sino pa magpapatuloy na kailang negosyo kung sila'y patay na,
So dapat talaga mabalik ang death penalty dahil malaking deterrence ito. Malaking deterrence ito sa mga drug traffickers na takot silang papasok sa Pilipinas dahil merong death penalty. So yan po, dalawang mga panukalang batas na hindi makapasa. So i-refile ko ulit dahil alam ko ito'y solusyon sa mga issue na kinakaharap ng ating bansa, no? Dagdag ko pala yung isa pang panukalang batas, yung pagbabalik ng mandatory ROTC program sa ating mga college students. Ipapile ko ito ulit dahil sa threat na kinakaharap natin ngayon sa West Philippine Sea, alam mo, when worst comes to worst, ay kailangan natin ng sizable number of reservists na pwedeng mamobilize anytime kung kinakailangan. At ito'y atin lang ma-establish kapag meron tayong mandatory ROTC program. At hindi lang po defense preparedness or military preparedness ang ituturo dito sa ROTC program na ito, kundi kasama na rin ang disaster preparedness. Kasi alam natin na ang ating bansa ay palagi binibisita ng kalamidad at walang pinipili itong mga disaster na ito, no, na bata, matanda, lalaki, babae, tayo lahat ay apektado. So dapat lamang na tayong lahat ay handa pagdating sa disaster response. So yun nga, hindi lang yan, no? Ang objective pa ng ROTC program ay yung ating mga kabataan ay magkakaroon ng self-discipline, personality development, love of country, yung patriotism, nationalism, at civic mindedness and volunteerism. Ito yung mga values na dahan-dahan ang nawawala sa ating mga kabataan. At through the ROTC program, mandatory ROTC program, ay ito ay ating ibalik, i-inculcate natin balik sa mga utak at sa mga puso at kaisipan ng ating mga kabataan para tayo magkakaroon ng malakas na Republika ng Pilipinas. So yun lang muna ang dalawa at yung iba i-refile ko rin. Yan lang dalawa ang gusto kong bigyan ng din. Alright. So sige po, ang mensahe, maikling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan. Senator, go ahead. Sa aking mga kababayan, no, tayo magkakaroon na naman ng halalan. At tuwing halalan lamang tayo magkakaroon ng yung pinakamahirap na magsasaka dyan sa Cotabato ay magkakaroon ng equal footing sa pinakamayaman na negosyante ng Makati dahil ang bilang ng ating boto ay pareho lang, isa lang ang bilang. So sana po, please use your vote wisely. Gamitin natin ng tama ang ating boto dahil kung kayo ngayon diyan ay binabaha ng ayuda, mga AKAP, AX or TUPAD, tanggapin po ninyo 'yan dahil yan po ay pera ng bayan, pera ninyo 'yan. Tanggapin niyo 'yan, huwag niyo sayangin. Pero pagdating sa botohan, dapat isipin nyo palagi ang kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga anak, mga apo at future generations dahil alam niyo yung tinatanggap nyo na ayuda ngayon ay utang yan ng ating gobyerno. Trilyones ng ating utang at ang magbabayad nito ay yung ating mga anak, mga apo, mga future generations. So bantayan po niyo yan na siguruhin yung ayusin yung pagboto. At isa pang gusto kong i-point out is yung bantayan niyo yung mga politiko na iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kagaya lamang ng kapag tayo yung ating mga mangingisda, mga Navy, mga Coast Guard ay binubuli ng mga Chino. Ang bilis na makapag-react ng ating mga legislators. We condemn to the highest terms itong pambubuli ng mga Chinese sa ating mga mangingisda, sa ating mga Coast Guard, sa ating Navy. We have to support the EP modernization program para magkakaroon tayo ng credible defense posture para tayo respetuhin ang ating mga kapitbahay na bansa kagaya ng China. Pero pagdating ng budget deliberation, anong ginawa? Tinapyasan pa ng 15 billion yung pundo ng EP modernization program. Saan ito pinapriority na anong pinapriority na programa? Yung mga AKAP, mga AX, mga TUPAD dahil election na naman. Dahil ito'y gamit na gamit tuwing election na let's accept the fact na ito'y subtle form of vote buying.
na magkakaroon ng utang na loob yung ating mga kababayan doon sa mga politiko na namimigay ng mga ayuda na yan. So yun po mga kababayan, bantayan natin palagi dyan. Kung hindi tayo magmamatsyag, patulog-tulog tayo, kawawa ang Pilipinas, hindi na tayo makakabangon, malilibing tayo sa utang. Yun lang po ang gusto ko ipaparating sa ating mga kababayan. Okay. Thank you po, Senator, sa pagpapaunlak sa panayam at more power ho sa inyo, Senator. Thank you po. More power sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Apo, yan po ang pinakasikat na dating hepe ng pambansang pulisya, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ilang mga paksa, lalo na itong war on drugs na talagang dapat natutukan ayon kay Senator Bato de la Rosa dahil napapansin ito yung proliferation ng illegal drugs. Talagang lantaran na daw ngayon maging sa social media ay pinapakita na isa sa mga masamang impluwensya yan sa ating mga kabataan itong paggamit ng illegal na droga, which is yan ang tinututukan ni Senator Bato de la Rosa.